Dalawang legendaring sniper, iba't ibang digmaan, pero kung maghaharap sila, sino ang mananalo? Mga kaibigan, ngayong araw, titingnan natin ang dalawang pinakamakilalang sniper sa kasaysayan ng mundo, si Simo Häyhä, ang White Death ng Finland, at si Vasily Zaitsev, ang bayani ng Stalingrad. Mayroong bang perpektong sniper? O depende lang ito sa sitwasyon? Alamin natin ngayon. Magsimula tayo kay Simo Häyhä. Ipinanganak noong 1905 sa maliit na bayan ng Rautjärvi, Finland. Simpleng farmer, simpleng tao, pero naging pinakamasamang bangungot ng Soviet Red Army. Noong 1939, nag-invade ang Soviet Union sa Finland. Ang Winter War ay nagsimula at dito ipinakita ni Häyhä kung ano ang tunay na kahulugan ng survival at skill. Sa loob lang ng mahigit 100 araw, pumatay si Häyhä ng mahigit 500 sundalo. Oo, 500 sa loob lang ng 3 buwan. Yan ay average na 5 kills bawat araw sa sobrang lamig na winter ng Finland. Pero eto ang nakakagulat, hindi gumagamit si Häyhä ng scope o telescope sa kanyang rifle. Iron sights lang. Una, walang glare na makikita ng kalaban. Pangalawa, mas mababa ang profile niya kapag nakahiga. Pangatlo, sa sobrang lamig, nagpo-fog ang scope lenses. Gumagamit siya ng Mosin Nagant M2830 rifle. Simple, reliable, deadly sa kanyang mga kamay. Ang mga tactics ni Häyhä ay simple pero brutal. Pumipili siya ng perfect na hiding spot sa snow. Nilalagyan niya ng tubi ang snow sa harap niya para hindi mag-fly up kapag babaril siya. Nilalagay niya ang snow sa bibig niya para hindi makita ang kanyang hininga sa malamig na hangin. Naghihintay siya ng oras, sometimes buong araw, walang kilos, perpektong camouflage. Tapos isang putok, isang buhay, wala nang balik. Noong March 1940, isang linggo bago matapos ang digmaan, tinamaan si Häyhä ng exploding bullet sa mukha. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nawasak at lahat ay nag-isip na patay na siya. Pero hindi. Nagising siya matapos ng 1 linggo sa koma. Nabuhay siya hanggang 2002 sa edad na 96. Ang White Death ay hindi namatay sa digmaan. Namatay siya peacefully sa kanyang sariling tahanan. Lumipat naman tayo ngayon kay Vasily Zaitsev. Ipinanganak noong 1915 sa Ural Mountains ng Russia. Mula pagkabata, itinuro sa kanya ng kanyang lolo kung paano mag-hunt. Ang mga kasanayang ito ay magiging sandata niya sa isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan. Noong 1942, nag-clash ang Nazi Germany at Soviet Union sa Stalingrad, isang siyudad na naging sementeryo. Milyon-milyong tao ang namatay. At dito, naging legend si Zaitsev. Mahigit 225 confirmed kills ang na-record ni Zaitsev. Hindi kasing dami ni Häyhä pero ang impact niya ay hindi matatawaran. Siya ay naging simbolo ng Soviet resistance, naging inspirasyon sa mga kawal. Kung si Häyhä ay master ng snow at forest, si Zaitsev naman ay hari ng gusali at ruins. Alam niya kung paano gumalaw sa gitna ng wasak na buildings. Alam niya ang bawat sulok, bawat shadow, bawat advantageous position. Gumagamit siya ng Mosin Nagant na may scope. Ang kanyang rifle ay extension ng kanyang katawan. Ang kanyang mata ay hindi nagkakamali. Ang pinaka-famous na kwento tungkol kay Zaitsev ay ang kanyang duel balaban sa Nazi sniper instructor na si Major Erwin Koenig. 5 hanggang 7 araw daw silang nag-hunt sa isa't isa sa gitna ng Stalingrad. Sa huli, nanalo si Zaitsev, pero maraming historians ang nagdebate kung totoo ba talaga ito o propaganda lang ba. Pero totoo man ito o hindi, ang legacy ni Zaitsev ay nananatili. Hindi lang sniper si Zaitsev, naging instructor din siya. Nagturo siya ng sniper tactics na ginagamit pa rin ngayon. Ang kanyang libro at methods ay nag-revolutionize ng modern sniping. Namatay siya noong 1991 at inilibing sa Mamayev Kurgan sa Stalingrad, ang lugar na ginawa niyang sacred ground ng kanyang mga gawa. Tingnan natin kung sino ang may advantage sa iba't ibang sitwasyon. Winter and forest combat. Walang duda, advantage ni Häyhä ito. Siya ay naging parte ng snow. Ang Finland winter ay kanyang home court. -20 to -40 degrees, normal lang sa kanya.
Ang Zaitsev, kahit mula siya sa Russia, hindi pa rin sanay sa extreme winter warfare tulad ni Haiha. Dito naman, clear advantage ni Zaitsev. Ang Stalingrad ay naging playground niya. Alam niya kung paano mag-move sa gitna ng buildings, kung paano gumamit ng shadows, kung paano mag-predict ng enemy movement sa confined spaces. Si Haiha, sanay sa open spaces and forests, ay mahihirapan dito. Si Haiha, iron sights lang. Mas simple, mas reliable sa extreme cold. Walang glare, mas mababa ang profile, pero limited ang range at accuracy sa malayo. Ang Zaitsev naman ay may scope. Mas accurate sa long range, pwedeng makakita ng mas malayo, pero may glare. Mas mataas ang profile, at sa sobrang lamig ay pwedeng mag-fog ang lenses. Kung long-range shooting, advantage ni Zaitsev. Kung close to mid-range at stealth, may advantage ni Haiha. Si Haiha ay may extreme patience, minimalist, perpektong camouflage, walang sayang na galaw. Isang shot, isang kill, tapos alis. Ghost tactics. Zaitsev's approach? Strategic, psychological warfare, team coordination, aggressive positioning. Hindi lang pumapatay, nag-iisip din ng overall battle strategy. Pareho silang masters, pero magkaiba ang style. Si Haiha ay lone wolf. Si Zaitsev ay team player na may individual excellence. Si Haiha ay 5 talampakan at 3 pulgada lang. Napakaliit. Pero ginawa niyang advantage ito. Mas madaling magtagot, mas maliit ang target. Si Zaitsev naman ay average height, standard build. Pero ang advantage niya ay nasa hunting experience mula pagkabata. Natural instincts. Pareho silang may steel nerves. Pareho silang hindi natitinag. Pero may pagkakaphiba. Si Haiha ay focused sa mission, simple, efficient, walang drama. Si Zaitsev naman ay may psychological aspect. Gumagamit siya ng mind games. Nag-iisip hindi lang sa kanyang sariling survival, pero ng moral ng buong army. Sa kills naman ay si Haiha ay 500 plus sa mahigit na 100 days. Average na 5 bawat araw. Insane efficiency. Si Zaitsev naman, 225 sa mas mahabang period. Consistent pero hindi kasing bilis. Pero, tandaan, iba ang sitwasyon nila. Si Haiha ay nasa target-rich environment ng invading Soviet forces. Si Zaitsev ay nasa defensive position sa isang contested city. Kung magkikita sila sa winter forest ng Finland, advantage ni Haiha ito. Ito ang kanyang domain. Ito ang kanyang mastery dito. Si Zaitsev ay galing, pero hindi siya sanay sa ganitong extreme environment. Ang mananalo ay si Simo Haiha, may 70% chance na manalo. Kung ang laban naman ay wasak na syudad tulad ng Stalingrad, advantage naman ni Zaitsev ito. Alam niya ang bawat angle, bawat position, bawat sound. Si Haiha ay galing, pero out of element siya dito. Ang panalo ay si Vasily Zaitsev, may 70% chance na manalo. Pero kung neutral ang lugar, halimbawa, normal na forest sa mild weather, dito napaka-close ang laban. Si Haiha may advantage sa stealth at camouflage. Si Zaitsev naman may advantage sa long-range accuracy dahil sa scope. Pero naniniwala ako na slight edge kay Haiha dahil sa kanyang extreme patience at minimalist approach. Mas ghost siya, mas mahirap hanapin. Winner? Simo Haiha, may 55% chance na manalo. Pero ito ang totoo mga kaibigan. Ang dalawang ito ay hindi mag-aaway kailanman. Sila ay mga produkto ng kanilang panahon, ng kanilang sitwasyon, ng kanilang kultura. Si Haiha ay defender ng kanyang bayan laban sa mas malaking invader. Si Zaitsev ay defender ng kanyang city laban sa brutal na Nazi invasion. Pareho silang bayani. Pareho silang nag-sacrifice. Pareho silang nag-prove na hindi technology ang pinaka-importante, kundi skill, determination, at willpower. Sino ang mas magaling? Ang totoo, hindi mali ang tanong.
Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling. Ito ay tungkol sa konteksto, sa environment, sa sitwasyon. Si Haiha ay perpekto sa kanyang elemento, si Zaitsev ay perpekto sa kanyang elemento. Parehong masters, parehong legends, magkaiba lang ang canvas. Ang legacy nila ay hindi measured sa numero ng kills. Ito ay measured sa impact nila sa history, sa inspiration na binigay nila, sa proof na determination at skill ay mas malakas kaysa sa overwhelming odds. Si Haiha ay nag-prove na isang maliit na bansa ay pwedeng lumaban sa isang superpower. Si Zaitsev ay nag-prove na kahit sa darkest moment ng digmaan ay may pag-asa pa rin. Sa huli, hindi tayo dapat mag-glorify ng violence. Ang mga kwentong ito ay reminders ng sacrifices na ginawa ng mga tao para sa kalayaan, para sa bayan, para sa survival. Si Simo Haiha at Vasily Zaitsev, dalawang pangalan na hindi malilimutan ng kasaysayan, dalawang sniper na naging legends, hindi dahil sa dami ng pinatay nila, kundi dahil sa kung paano nila ginawa ito sa imposible na sitwasyon. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, mag-subscribe at mag-like. At sa comment section, sabihin nyo sa akin, sino para sa inyo ang ultimate sniper? Team Haiha o Team Zaitsev? Hanggang sa muli, paalam!